Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na with evidence. Eto mo mga kabibig. Grabe pala ang salpukan ng mga ideas ng mga netizen ngayon, lalo na itong libro ni VP Sara. Pinag-uusapan talaga at kinukumpara ng noong libro din ni Leni Robredo. Bakit daw pinalusot noon ni Risa Hontiveros at wala man lang kakeme-keme or katanong-tanong. Pero itong libro ni VP Sara, itong mga programa ni VP Sara ay scrutinized ni Risa Hontiveros. Pero yung programa ni Leni noon ay parang next, okay, approve without asking further questions. Heto mga kabibig ha, ito yung simple na video kung saan mga kabibig talagang grabe. Lantaran ang pagiging mangga, lantaran ang pagiging plastic ni Risa Hontiveros. Panoorin natin kabibig ha. Panoorin natin yung konting video kung saan nagsalpukan ng ideya, nagsalpukan ng sagot at tanong si Risa Hontiveros at VP Sara Duterte. Okay? Let's watch this video and let's analyze kung gaano ka parang there's something wrong with Risa. Go. Iko-consider ba ng VP na i-lodge na lang yung mga budgets nitong mga programa doon na lang sa mga line agencies natin? Tapos mag-request na lang ang OVP ng allocation para in sync sa priorities ng executive department sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa, Madam Chair. Madam Chair, we only submit the budget and we leave it to the discretion of all the members of Congress to decide on the budget. We can only propose a budget for the Office of the Vice President. Pero magbibigay po ako ng halimbawa kung ganun po ang gagawin natin. Tulad po ng AIX ng DSWD. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIC sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. Kaya po, uulitin ko, ang mga tao naman kasi hindi sila tumitingin sa politika. Tumitingin lang sila na itong opisina na ito ay opisina ng gobyerno at pwede kaming humingi ng tulong doon. And so I go back to the oath that I shall do justice to every man at kaya po kami nandito at kaya po kami merong mga ganito na mga projects sa Office of the Vice President. Correct. Perfect. Salamat VP, Madam Chair. Wini-welcome ko yung sinabi nila na the VP would leave it to the discretion of the members of Congress. Medyo nagitla ako nung sinabing minsan pag may nire-refer ang OVP para sa AIX, ang feedback ay kalaban niyan. Dahil Madam Chair, I believe tayo sa Kongreso when we appropriate the budget, merong implicit na assumption tayo doon na pagkatapos in the exercise of our oversight function, yung parehong level ng professionalism we demand of ourselves ay presumption of regularity ina-expect natin sa lahat ng members ng executive, lalo na when they are working together. Kaya gaya ng sinabi ko kanina, wini-welcome ko yung sinabi ni VP na they would leave it to the discretion of the members of Congress, and tayo naman ay hindi tayo bibitaw sa mahigpit nating pag-ensure na these programs be implemented by the appropriate agencies o kahit in collaboration with each other na naaayon talaga sa tamang standards above partisan politics. And therefore, at the proper time, Madam Chair, gagawa ako ng proper motion para i-lodge yung budgets ng mga programang ito sa line agencies na may klarong opportunity for OVP na mag-request for allocation as for other offices in the executive. Yung huling tanong ko sa ngayon, Madam Chair, for 2025, one of the OVP's programs, Pagbabago Campaign, 1 Million Learners and Trees, involves the provision of bags to 1 million learners in remote communities
while initiating tree planting activities. This gets an appropriation of 100 million pesos. Ito na yung libro. Pag-usapan natin itong libro ni Risa Hontiveros. Kasi nag-react na si Risa Hontiveros tungkol dito. Sabi kasi ni Risa Hontiveros, sabi niya dito, ito ang sabi ni Risa tungkol sa issue na iyan. Kasi talagang Risa Hontiveros says she will propose the realignment of the 10 million fund for the distribution of VP Sara Duterte Isang Kaibigan book. Sabi ni Risa Hontiveros, I think improper request yan. Kung ikaw ang sumulat niyan, hindi pwedeng gamitan ng taxpayers' money para ipamudmod. Yan ang sabi ni Risa Hontiveros. Ngayong araw na ito ay na-receive na ni Risa Hontiveros ang libro ni VP Sara. Di ba kahapon, VP Sara promises everyone in the Senate to give them the copy of the book. So tingnan nyo, naka-receive na ng libro si Risa Hontiveros. Tingnan nyo. Binasa ni Risa Hontiveros. Hindi ba siya mabilaukan kung ano ang laman ng libro? May pampolitika ba ang libro? Kumpara nito mga kabibig, may share akong sa inyo mga kabibig na pinag-uusapan ngayon. Bakit noong panahon ni Leni ay talagang agad-agad, nobody ever question about a certain book na kung saan ay si Leni din ang nag-publish, co-author. Ito the Office of the Vice President OVP has proposed an allocation of 10 million in its 2025 budget for the distribution of Isang Kaibigan, a book authored by Vice President Sara Duterte. In 2021, Adarna House published Dancing Waters, authored then Vice President Leni Robredo and Yvette Fernandez. 50% of the sales from this book were donated to the OVP's community learning hubs, supporting students, parents, and teachers amid the shift to distant and blended learning. Meron pang mga kabibighan ng mga libro na talagang pinag-uusapan ngayon. Nasaan ba yun? Pakikita ko sa inyo. Teka muna kabibighan, hanapin ko yun kung saan yung libro na kung saan pinag-uusapan talaga itong si Risa Hontiveros talaga. Grabe. Kung about VP Sara, lahat na lang mali kay VP Sara. Lahat na lang mali sa ni VP Sara. Ito kabibig. Tingnan natin mga kabibig nasaan ba yung libro na yun? Hanapin natin si Leni talaga. Kasama ito pala nasa Facebook pala. I-share ko sa inyo kabibig para makita natin ba. Ang dami palang nagawang libro ni Leni, no? Ito Nay, ano ang bayani? Nandiyan ang asawa ni Leni. 'Di ba? Tapos ito, Digong Dilaw, 'di ba? Ito ba authorized ba 'to na ilabas? Mga kabibig, I don't know kung sino ang author nito. Bakit hindi ito na-discuss sa Senado noong VP ba si Leni dito? Mga kabibig. So talagang talagang a lot of people are questioning kung bakit ganun ang atake ni Risa Hontiveros. At ito ang ito yung sinasabi ni VP Inday Sara kung bakit ganun ang atake ni Risa Hontiveros sa kanya. Ito mga kabibig panoorin natin mga kabibig. Wait muna kabibig Ito yung video, explanation of Vice President Sara Duterte para maintindihan natin. Okay, ito na kabibig para maintindihan natin, hindi yung puro kulang-kulang ang ideya or information na natanggap natin. Beyond politicizing, why did you feel that way? Well, it's based on facts, no? Kasi sabi ko nga, kinote ko kanina, no, yung speech ni Senator Risa Hontiveros. Ulitin ko lang para sa inyo kasi baka malayo sa microphone kanina. Nakalagay doon, alam ko po na ang daming kalat ni Duterte. Na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanunuot sa ating lipunan. Parang mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban.
While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. And so nakikita ninyo na meron na siyang bias. Ngayon, kanina sa budget, sinasabi niya na, oh, this is a duplication. Sinasabi ko naman, hindi naman tayo pwedeng humindi sa mga taong lumalapit sa aming opisina eh. Kasi opisina ng gobyerno yan, pwede bang magsabi ang gobyerno na, ay nako, hindi kita pwedeng tulungan. Eh may oath ako, anong sinabi ko doon? To do justice by every man. So ibig sabihin, hanggang sa makakaya ng opisina, ng Office of the Vice President, ay magbibigay kami ng tulong. Depende kung ano yung tulong na hinihingi ng tao. Yan yung example ng politicization ng budget. Correct. There you go. Gets you na? Yung mga taong hindi alam kung ano ang politics, huwag kayong mag-comment. Alam na ni VP Sara kung ano yung estilo nila. So yung mga taong feeling na, ay, simple question lang, hindi masagot ni VP Sara because VP Sara already understood kung ano at saan papunta yung mga questions ni Risa Hontiveros. Pagbuka pala ng bibig ni Risa Hontiveros, alam na ni VP Sara, ito iba na. Kung talagang sincero si Risa Hontiveros, hindi ganun ang kanyang estilo sa pagtanong. Dapat sana very cautious siya na hindi madala yung kanyang emosyon at yung kanyang pagiging bias sa budget hearing ng VP. Kung talagang naintindihan mo ang point ni VP Sara, comment down below. Pag hindi mo naintindihan, pasensya na. Kasi hindi mo alam kung saan ang pinopoint ni VP Sara. Diba? So yun lang mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Bahala na kayo kung ano ang inyong punto, kung ano ang inyong opinion regarding this issue. Basta alam ko, may pinopoint out talaga si VP Sara. Di ba sabi ni VP Sara, si Grace po, wala man lang, si Grace po, hindi loko-loko magtanong, walang masamang tinapay sa mga Duterte or hindi man lang nagpa-interview or walang sinasabing threat ang mga Duterte sa gobyerno. Of course, VP Sara treat them as professional. Pero itong si Risa Hontiveros, nagsalita na, di ba? Kung ikaw, anong gagawin mo? So, obviously, ang mindset ni VP Sara, maprepresenta ako sa 2025 budget sa Senado, of course, may mga kalaban na talaga ako doon. Kasi may nagsabi na threat ang mga Duterte. So, of course, anong mare-reaction? Ano ang first initial reaction ko? So, once I discuss the budget, obviously, magtatanong tong galit sa amin. Obviously, scrutinize yung budget namin. Obviously, there's a possibility na hindi approve ang budget namin. Gets nyo? So yun lang mga kabibig ang aking latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!